Hi guys, magandang araw, magandang umaga, tanghali, gabi, kung saan man kayo naroroon. Ayan, shoutout sa aking mga ka-OFWs, kasambahay, katulong, kamuchacha. Ayan, alam niyo kung bakit ganon ang aking pagbati. Kasi nga, mayroon isang tao na yayamanin na masyadong mapanglait sa kanyang kapwa, lalo na sa aming mga kasambahay, kamuchacha at kakatulong. Ayan. Alam nyo, kaming mga kasambahay, katulong, kamuchacha, taga-kuskus ng CR kung tawagin nila, ay hindi kami nasasaktan sa mga ganyang mga salita. Kasi yan ay alam namin kung gaano ka tino yung trabaho namin para yan sa aming mga pamilya. Ayan, hindi siya nakakahiya, hindi siya dapat ikahiya. Dapat maging proud, lalo na sa mga OFWs na katulad naming nasa ibang bansa, nakikipaglaban sa hirap ng kalagayan namin dito na hindi namin alam na kaunting pagkakamali lang namin kung anong mangyayari sa amin. Maswerte na yung mga nasa mababait na amo, pero marami, sobrang dami ang nagtitiis lang para sa kanilang pamilya, para may sasahurin sila buwan-buwan para sa pag-aaral ng kanilang mga anak namin, at isa na rin ako dyan. Pero ako naman medyo okay naman ang aking employers, ganyan. Kaya tumagal din naman ako dito ng kahit papaano, na pabalik-balik. Pero yan nga, ang gusto ko lang sabihin dito sa panglait na to, hindi ko siya pangangalanan muna kasi duwag pa ako ngayon. Ayan. Hindi kasi ako palaaway guys. Ayan. Pero hindi ko lang maiwasang mag-comment dito sa sa taong ito na yayamanin, na dapat pagpasalamat niya sa Panginoon na siya ay nakakalamang sa aming mga muchacha, mga katulong, kasambahay. Kasi siya, blessed siya na binigyan siya ng mas maganda-gandang buhay. Ayan, na hindi siya nahihirapan katulad namin. Ayan, na dapat huwag siyang masyadong mapanglait. Kasi hindi naman namin siya hindi naman kami nanghihingi lalong na sa kanya ng mga kinakain namin at ipinapadala sa aming mga anak, sa aming mga pamilya sa Pilipinas. Sana sa yung madam na yayamanin, isip-isip din bago ka magsasalita ng mga hindi magaganda hindi ko naman sinabing hindi naman ako na na point niya sa mga sinasabi niya, pero syempre kasambahay ako, katulong, muchacha, proud OFW. Kaya nag-react ako ng ganito, na gusto ko lang siya advice na, madam, ipagpasalamat mo na lang sa Diyos na maganda ang buhay mo. At alam ko na nasa YouTube community ka, nagbibigay ka ng mga tulong sa ibang tao. Pero kung ganyan yung inaasal mo, lalo na sa social media, hindi matutuwa ang mga tinutulungan mo. Kasi parang sinusumbat mo na rin yung mga itinutulong mo. Kaya sana, kung gusto mong sumikat, umayos ka, magpasikat ka sa magandang paraan, wag sa ganyang manglalait ka para maraming magalit sa'yo. Tapos pag nababash ka, nagagalit ka, nanggagalaiti ka sa sa mga tao na nag-aano sa'yo, na lumalaban at sumasagot sa'yo.
Kasi hindi naman lahat ng tao pwede lang manahimik habang inaapakan mo. Ako nga, ang tahimik-tahimik ko eh. Pero nakakapagsalita na ako ngayon ng ganito. Sana bawas-bawas din ng yabang. Kasi ang totoong mayaman, hindi nagyayabang at hindi nga pinagkakalat ang yaman niya sa social media, lalo na sa social media. Kaya sa'yo, madam, please lang, tingin-tingin din sa baba, huwag laging nakalutang sa taas. Yan lang ang aking masasabi. Ang tagal ko nang walang upload sa aking YouTube, kung ano-ano lang ina-upload ko. Ngayon lang ako nag-upload ng ako mismo yung nagsasalita. Kasi hindi ko talaga mapigilan na gaganituhin kaming mga katulong muchacha, kasambahay, taga-kuskus ng kung ano-ano man. Pero amin yang pinaghihirapan, madam. Para sa aming mga anak, sa aming mga pamilya, okay? Magpasalamat ka na lang sa Diyos na nasa taas ka ngayon. At sana huwag kang bumagsak, kasi kaming mga katulong, kasambahay, kahit anong hirap kaya namin. Kahit walang-wala kami, kaya namin yan dahil dyan kami nanggaling. Pinagdaanan namin yan. Ikaw siguro, pag ikaw ang bumaba ng kagaya sa amin, baka mabaliw ka. Dahil alam kong hindi mo kakayanin. Baka ma-stress ka, ma-depress ka. Kaya, bitang fall, ayan. Gi-English-Englishan na rin ako. Bitang fall. Na nasa taas ka, mayroon ka. Kung ano man ang mayroon ka, sa'yo na lang yun. Huwag mo nang ipagkalat masyado sa social media, okay? Kasi baka bumagsak ka, kawawa ka naman. Pero syempre, pag-pray pa rin namin na sana manatili ka lang kung anong mayroon ka ngayon. At tigilan mo na ang panglalait sa mga kasambahay, hindi man sa akin, sa aming lahat ng mga kasambahay. Kasi pinaghihirapan namin, pinagbubuyatan at pinagpapaguran, pinagtitiisan kung ano man ang mayroon kami. Yan lang, bye-bye.